Isang nakakapagod na araw na naman sa opisina ang natapos. Oras na pinakaaabangan ko sa araw-araw. Mabuti na lang at last day na namin ngayon. Christmas break na kasi, ang pinakahihintay kong panahon sa buong taon. Bakasyon, bonuses, at mga regalo. Wala mang Christmas party dahil sa pandemic, pero ayos na rin. Hindi naman mahalaga yon. Ang mahalaga ay makauwi na ako at mapagmasdan ang pinakamagandang regalong gusto ko sanang matanggap na hanggang ngayon ay hindi pa rin nangyayari. Si Jane, ang kapitbahay kong sumalo ng lahat ng kagandahan at alindog nung magbuhos ang langit. Matagal ko na siyang pinapangarap at pinapantasya. Magkatapat kasi ang bintana ng apartment unit na inuupahan namin. Sa building to siya at ako naman ay sa 4. Araw-araw pagkakagaling ko sa trabaho ay agad akong dumediretso sa kwarto. Hindi ko na binubuksan ang ilaw. Diretso hubad na lang ng lahat ng saplot sa katawan ko. At saka ko bahagyang bubuksan ang bintana ko. Tapos ay saka ko aabangan ang pinakamagandang tanawin sa lahat. Daig pa nito ang panunood ng Bold. Sold out palagi ang tissue ko. Lalo na kapag matsitsyempohan kong bagong ligo siya at magbibihis na. O di kaya naman ay kahit nakahiga lang siya sa kama at may kung anong ginagawa. Palagi lang kasi itong naka-underwear sa kwarto niya. Hanggang sa dumating ang isang gabi na hinding-hindi ko malilimutan. Bisperas ng Pasko nun. Kahit alam kong wala akong makikita dahil nga magpapasko na at naisip kong baka umuwi si Jane sa kanila, sumilip pa rin ako sa bintana. Madilim, pero bahagyang nakahawi ang kurtina niya. Sinilip ko pa itong maigi kasi baka kako paalis pa lang siya. Ilang saglit pa, nakita ko na sumilip si Jane sa bintana niya. Isang mabilis na pagsilip lang yun, tapos nagtago. Napakunot ang noo ko't bahagyang napangiti. Kaya naman nag-abang ulit ako at ilang segundo lang ay muling ang sumilip si Jane. Isang mabilis na pagsilip lang ulit yon. Nakita ko pa na para siyang nakangiti at nakalabas pa ang dila. Natuwa ako kasi para siyang nagbibigay ng motibo. Nabuhayan ng dugo ko pero para makasigurado ay muli kong inabangan ang pagsilip niya. Mas lalo akong ginanahan nung muli siyang sumilip kasi pagsilip niya ay nakita ko pang namumungay ang kanyang mga mata habang nakangiti at nakalabas ang dila. Hindi na ako nakatiis nun at agad ko na siyang pinuntahan sa unit niya. Matagal na akong stalker kaya naman alam ko kung saan ang unit niya. Pagdating ko ay kinakabahan akong kumatok sa pinto niya. Nanginginig ako sa kaba at excitement. Kung ano-ano ng kamanyakan ang pumapasok sa utak ko. Kaya di ko namalayang matagal na pala akong kumakatok. Pero hindi niya pa rin ako pinagbubuksan. Naiinip na ako nun, kaya pinihit ko ang doorknob ng pinto niya. Namilog ang mga mata ko nung tuloy-tuloy itong umikot. Hindi ito nakalak. Muling sumilay ang ngiti sa mukha ko. Dahan-dahan akong pumasok sa pinto habang tinatawag ang pangalan niya. Maliit lang naman ang unit, kaya makikita agad kung may tao ba o wala. Wala siya sa sala, wala rin sa kusina. Bukas ang pinto ng banyo, kaya siguradong wala siya doon. Isang lugar na lang, at yun ay ang kwarto niya. Nagkukumawala na ang alaga ko noon, nung maisip ko ang posibilidad na nasa kwarto nga talaga siya at inaantay ako. Inilak ko muna ang main door at saka dali-daling tumungo sa kwarto niya. Pagpasok ko ng pinto ay ganoon na lamang ang gulat ko dahil sa bumungad sa akin. Hindi pala talaga sumisilip si Jane sa bintana. Ito ay dahil sa pagduyan ng kanyang katawan. Hindi pala talaga siya nakangiti. Pagkos ay nakangiwi. Hindi nakalabas ang dila niya para akitin ako dahil sadyang nakalawit na lang talaga ito. Lahat ng nakita at inakala ko ay gawa ng pagbibigti ni Jane ng sarili
gamit ang kanyang kumot. Nai-report ko naman agad ito sa pulis. Muntik pa akong makulong dahil naging main suspect ako. Mabuti na nga lang at may iniwang suicide note si Jane. Sulat na nagsasabi na siya mismo ang kumitil sa sarili niyang buhay. Na siyang nagpapatunay sa pagiging inosente ko. Matapos ang lahat ng yon, ay lumipat na rin ako ng apartment. Dahil parang palagi kong nakikita si Jane sa bintana ng dati niyang unit. Nakasilip, nakangiti, at nakadila sa akin. Naghahanda na ako noon para sa pagpunta sa school. Christmas party namin ngayon at talagang sobrang excited ako. Bagong sapatos, bagong damit at syempre magarbong regalo para sa maswerteng nabunot ko. Hinihintay ko na lang noon ang school service ko para makaalis na. Habang wala pa ito, ay tumungo muna ako sa kwarto nila mama para makapagpaalam na rin. May sakit ang mama ko. Ayon sa doktor, ay may taning na ang buhay niya. 6 na buwan na lang daw ang itatagal niya. May 3 buwan nang lagpas ang taning ng doktor sa buhay ni mama. Pero buhay pa rin si mama. Kaya naman buo ang paniniwala namin ni papa na pagaling na si mama at nalagpasan niya na ang sakit niya. Nagbabawi na lang siya ng lakas. Isa itong pinakamagandang pamasko para sa aming pamilya. Nakahiga si mama sa kanyang kama, habang si papa naman ay nakaupo sa tabi niya habang sinusubuan siya ng orange. Masaya akong yumakap kay mama at nagpaalam na naaalis na nga ako at pupunta sa school party namin. Pero nagtaka ako nung biglang hindi niya ako pinayagan. Wag na daw akong umalis at doon na lang ako sa tabi niya. Nangingiwi akong naglipat-lipat ng tingin sa kanya at kay papa. Kasi pinayagan niya na ako noon. Siya pa nga ang nagbigay sa akin ng ideya kung ano ang dapat kong iregalo sa nabunot ko eh. Pati yung susuotin ko ngayon. Tapos pipigilan niya ako at hindi papayagan. Ilang sandali pa ay narinig ko na ang busina ng school bus namin. Tumingin ako kay papa pero umiling-iling lang siya. Medyo nainis ako sa kanilang pareho. Kung ayaw pala nila, di sana una pa lang ay sinabi na nila para hindi ko na ito pinaghandaan pa. Aalis na sana ako noon, pero hinawakan ako ni mama sa kamay. Ayaw niya talaga akong pakawalan, pero hinila ko ang kamay ko at saka lumabas na ng kwarto nila. Pababa na ako ng hagdan noon nang maramdaman kong pinipigilan pa rin ako ni mama. Nakabangon na siya sa kama niya na siya kong ikinagulat. Halos lumukso ang puso ko nun sa tuwa dahil nakabangon na nga siya sa kama. Niyakap niya ako ng mahigpit mula sa likod ko at humawak din naman ako sa braso niya at mas naluha pa ako nung marinig ko ang pag-iyak ni papa mula sa kwarto. Alam kong masaya din siya dahil magaling na si mama. Damang-dama ko pa rin noon ang yakap ni mama mula sa likod ko. Pero nung humarap ako para sana yakapin si mama, nagulat ako kasi wala si mama. Walang tao sa likod ko. Imposible. Damang-dama ko ang yakap ni mama sa akin. Kaya imposible. Naririnig ko pa rin noon ang pag-iyak ni papa mula sa kwarto nila. Kaya mabilis akong tumungo doon. Pagpasok ko ng pinto ay napanganga na lang ako. Dahil nandoon pa rin si mama sa kama niya. Nakahiga. At wala ng buhay.
Nag-uunahan sa pag-agos ang mga luha ko habang dahan-dahan akong lumalakad papalapit sa higaan ni Mama. Mama! Mama! Di na po ako aalis, Ma! Magising ka na, Ma! Mama! Habang nakaburol si Mama, ay may ilang mga teachers ang nakiramay sa amin. At doon, nabalitaan namin na may isang school bus ang naaksidente noong nakaraang araw lamang. Lasing daw ang driver at nakaidlip habang nagmamaneho, kaya naman sumalpok ito sa isang truck. Napahagulgol na lang ako ng iyak nang malaman kong ito pala dapat yung bus na sasakyan ko nung araw na pinipigilan ako ni Mama na umalis. Kaya pala. Nagmamaneho ako sa isang daan na papunta sa bahay ng GF ko. Galing ako sa Christmas party namin sa opisina at aminadong nakainom na. Pero kaya ko pa namang magmaneho. Ilang beses ko na rin namang nagawa yun. At nakakarating naman ako ng matiwasay sa pupuntahan ko. Habang binabaybay ko ang daan, nakaramdam ako ng antok. Medyo napapapikit na rin ako kasi anong oras na rin yun. Ilang saglit pa ay may isang bata na bigla na lang sumulpot sa daan. Nataranta ako kasi patawid siya at mabilis ang patakbo ko. Kaya imbis na magpreno ay natapakan ko palalo at nadiinan ang silinyador. Okay naman na sana kung tumuloy sa pagtawid yung bata. Kaso bigla siyang bumalikwas at bumalik sa pinanggalingan niyang side ng kalsada. Mabuti na lamang at mabilis kong nakabig ang manubela, kaya naman naiwasan kong mabunggo siya. Ang kaso ay sumalpok naman ako sa isang malaking puno sa tabi ng kalsada. Sa sobrang lakas ng pagbangga ko ay humampas ang ulo ko sa manubela at nawalan ako ng malay. Nung magising ako ay nandoon pa rin ako sa loob ng kotse ko. Inilibot ko ang paningin ko at nakita kong nandoon pa rin yung bata at nakatingin lang siya sa akin. Kaya nahihilo man ay pinilit kong bumaba ng sasakyan para pagalitan yung bata. Sinigawan ko siya pero nagtatakbo siyang papalayo sa akin. Hinabol ko siya pero napakabilis niyang tumakbo. Mga ilang minuto pa ng habulan namin pabalik na ulit siya sa kalsada. Tumigil siya sa gitna ng daan at saka may itinuro. Natigilan ako nun at napalitan ng panlulumo ang galit na nararamdaman ko nung makita ko ang sarili ko na nasa loob pa rin ng wasak kong sasakyan at wala ng buhay.